Magandang araw po sa lahat mga kabayan. At ito na naman tayo ay magluluto ngayong araw ng adobong kangkong. Adobong kangkong po ang ating lutuin ngayon. Magluluto din po ako ng pinakbit na mga presko po ito. Mga fresh po sila na gulay na tanim ko po dito sa aking garden. Sana po magustuhan niyo po ang video ito at mag-subscribe po kayo sa aking channel. Ang pangalan po ng channel ko ay ang pangalan po ng YouTube channel ko ay Buhay sa Amerika with Ate D. Iyan po ang aking Tagalog na channel. Sana po mag-subscribe kayo at panoorin niyo po ang video ito. Ito lang po ang aking siyempre masishare ko din po sa inyo kung paano dito ang buhay sa Amerika. Ang buhay ko po dito ay kagaya lang din sa Pilipinas. Very simple na buhay. Nag-garden, nagtatanim po ako ng mga gulay dito para hindi na po ako bibili ng gulay. So, ayan po sa mga palipaligid lang po yan ng aking palipaligid lang po yan ng bahay, ng mga sabakuran namin. So, kaya ayan, may okra po ako. Mag-harvest muna ako ng okra, no? Ayan, hina-harvest ko na po yan. At, pagkatapos ko yan mag-harvest, lulutuin ko na siya. So, sana po magustuhan niyo po ito at kapulutan niyo din po ng aral. Maraming salamat po sa panunood sa aking mga kababayan. Sana po mag-subscribe kayo sa aking channel. At isi-share nyo po ang aking video sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak. Ayan po. Maraming salamat. So, ayan po ang aking na-harvest ngayon. Marami-rami kasi ilang araw po ako hindi naka-harvest kasi nagbakasyon po ako, umalis ako sandali. Kaya marami-rami po siyang alam mo yung okra, kapag hindi mo yan hinarvest ng isang araw, sa susunod, matigas na yan at hindi na siya maganda. Mas maganda yung mura pa pag nag-harvest ka, mura pa at saka malambot pa yung pag niluto mo. So, kaya madami po talaga kapag hindi mo siya na-harvest ng isang araw. So, ngayon po, ito, na po ako. Ayan na, may ini-slice ko na yung kalabasa po ay binili ko lang yan sa tindahan kasi wala pong kalabasa na naubos na po kasi yung kalabasa ko. Ang kalabasa kasi hindi lang siya seasonal. So tuwing lang yan dito, tuwing spring tumutubo ang kalabasa. Pag na summer na mamatay na, wala na hanggang May lang ang kalabasa
May or June. Ayan, magigisa na po tayo. Ayan. Ginigisa ko na yung garlic, onion. Ayan, gisahin na natin. Ang ginagamit ko po talaga sa paggisa ay butter para hindi, kasi mas maganda talaga ang butter, malasa. Tapos, yan, inuna ko po muna ang kangkong sa pagluto. Kasi, para nauna ko na siyang, lutuin. Excited na po akong makain siya eh. Ayan lang, ay nahalo ko po dyan ay wala po siyang halong yung adobo ko ay walang halong karne o gisa lang po. Tapos, lagyan ko lang ng, oyster sauce, tuyo, tapos suka konti, tapos nilalagyan ko po yan ng ground red pepper o cayenne pepper. Cayenne pepper po ang nilalagay ko dyan para, kasi mahilig po ako sa maanghang eh, kaya gusto ko pong maanghang. O ayan, di ba naluto na, so malapit na po talaga. Ayan, nilalagay ko na po yan sa ating bowl. Para, di ba, napaka-sarap tingnan. But anyway, this is my second batch here. Ito po yung aking pangalawang batch sa pagluto. Gigisahin na natin ang ating mga sangkap na mga pampalasa. Ayan po ang mapagpalasa natin. Mga lang, sibuyas, bawang, tapos the same po ang process. Lang talaga, ang ginagamit ko talaga is butter. Po yung butter, masarap. Siya. Kasi parang safe tayo sa ating mga health, sa ating health ba. Hindi masyado yung butter. Kasi ang butter gawa ng milk yan eh. Kaya ayan. So ayan, lalagay na natin ang ating okra. Nakita nyo po, napakaraming okra. Tapos yung talong ko, ayan o. Ang talong ay, galing din po yan sa garden ko yung talong. Kaya talagang organic po talaga ang gulay. Kasi mas gusto ko po yung tinatanim, yung galing po sa tanim ko, kasi alam ko po kung anong mga nilalagay ko sa tanim. Siyempre, compost lang. Very natural. Ayan po. Tapos, nilalagyan ko yan ng, yung nilagay ko po is paprika, para medyo may kulay-kulay naman. Tapos, siyempre, yung seasoning natin, hindi na, di ba, kayo mga sanay naman kayo sa mga ganung mga seasoning, nor. Ayan. Tapos, ayan, halo-halo lang natin yan. Ayan, tapos, nilalagyan ko din yan ng yan, ang oyster sauce, para pampadagdag lang po yan ng sarap. Para pag po ay, kahit na wala tayong hinahalo dyan na karne or something. Ayan, konting tuyo lang. Ay, masarap na ulam yun. Diba? So, kayo dyan, mga kabayan, agree ba kayo sa konting lang, gisa-gisa lang, ulam na? Ay, mapaparami ka sa kanin dyan. Ayan. Talagang mabubusog ka dyan sa kanin. Masarap yan sa kanin, talaga. Yung ganong ulam, ay nako. Sabihin mo pa, unlimited rice ka dyan. Mga kabayan, agree kayo, So, habang po hinaantay natin yung pagkaluto ng pinakbit natin, titikman muna natin yung ating nilutong adobong kangkong. Ayan, tikman natin kung masarap ba.
Pero sigurado po akong masarap talaga yun. Siyempre, ako kayo nagluto, ano? Wala naman kasi ibang titikim niyan at kakain. Ako lang. Halina kayo mga kabayan, kain tayo dito. Ayan, sana mayroon akong kasamang kakain yan. Lang, mga kaibigan ko kasi malalayo sila eh. Kaya solo flight na lang ako ngayon. Ayan, malay mo balang araw, magkakasama din kami. Kakain ng ganyang mga gulay. Ay, napakasarap po. Talagang takam na takam ako sa kakakain itong aking adobong kangkong. Sana po mag-subscribe kayo sa aking channel. Thank you very much. Ang kangkong po ay maraming gamit, diba? Pwede nating adobo, pansigang. Lalagay natin sa sinigang natin na hipon, isda, baboy ba, manok, karning baka. Yan, diba? Maraming maraming gamit ang kangkong. Alam niyo po, yung kangkong ang paborito kong gulay nung nandyan pa ako sa Pilipinas. Talagang kahit araw-arawin ko yan lang ulam ko. Ay naku, buhay ako dyan. Hindi ako naghanap ng kung ano pa. Kahit minsan yan, gigisahin ko lang yan na walang tuyo o walang basta lang. O kaya minsan papakuluan ko lang yan, sausaw ko sa bagoong. Ay nako, napakasarap na, ulam na talaga. Kaya kahit paano talaga dito sa Amerika, talagang nagtanim talaga ako ng kangkong para ma-feel ko na Pilipinas pa talaga ako. So ito naman ngayon, titingnan natin ang ating nilutong pinakbit. Mukha siyang luto na talaga. Di ba napakaganda? Maraming green at saka yellow. Napakaganda talaga siya. Mukhang masarap na naman ito. Ito kasi dalawang klaseng ulam po ang niluto ko ngayong araw kasi yan na yung pambaon ko sa trabaho, sa isang linggo. Kasi tatrabaho po ako araw-araw. Pag nag-day off lang po ako, saka lang ako nagluluto. Kaya, ayan na, di ba may pambaon ka na? Hindi ka na, hindi ko na kailangan magbili-bili ng pagkain sa labas. Kasi ang katapat dito is kanin lang. Ayan, pero hindi pa ako masyado nagkakakanin. Kasi kung nakikita nyo po, yung mataba na po ako. Lang po ako palagi, isda, gulay, prutas. Ayan lang po talaga ang aking pwedeng na makain. Nagkakanin din ako, pero bihira. Ayan, pero nakita nyo po, maganda ang pagkaluto. Ayan. So, mag-subscribe po at mag-comment kayo sa aking channel, sa aking video. Maraming salamat po.
Ayan, napakasarap po siya. Natikman na natin. Maraming salamat po sa panunood sa mga kababayan ko at sa mga nag-subscribe po sa akin. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa susunod ko pang mga episode at sa susunod ko pang mga adventure ng mga pagluluto o anuman ang aking magagawang video. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo sa araw na ito. Always be kind and love yourself. Maraming salamat. Bye-bye po.